Salita ng Diyos ay nagmumula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Itong salita ng Diyos ay sabi niya dito, "Therefore, my brothers, stand firm. Let nothing moves you. Always and giving yourselves fully to work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, stand firm, brothers and sisters. Kasi, di nyo alam, ngayon pagdating ng Panginoong Jesucristo, makikita mo ang katabi mo, demonyo na yan. Kasi mag-change ng tinatawag na magbabago ng tinatawag na katawang lupa. Yung katawang lupa natin, papalitan na ng katawang panlangit. Dito magkakaroon ng tinatawag dito, yung pagpalit ng katawang panlangit, pagtunog ng trumpeta, magpapalit ang mga, halimbawa ikay nabubuhay pa, papalitan ka ng Diyos ng katawang panlangit. Yung katabi mo na hindi tumanggap kay Jesucristo, ay yan ay magiging demonyo yan. Kaya, kasi ang demonyo ay nasa hangin, kaya nga aagawin tayong lahat eh. Kaya dito ipagkakanulo ang mga Kristiyano na sasabihin na ikaw ay wala kang tatak, papupugutan kita. Pero kamag-anak mo yun o kapatid mo o anak mo. Iyan yun. Kaya listo tayo dito, sabi niya dito, "There's brothers, stand firm." Magpakatatag kayo. Sapagkat yung kasama mo sa bahay, kung babasahin mo yung Mateo 24, ipagkakanulo ka, isusumbong ka. Wala kang tatak. At yung mga larawang niya, magsasalita yan, laban sa iyo. Sasabihin niyan, wala kang tatak. Kasi iyan ay sasapian niya ng demonyo. Kaya pati yung mag-ingat tayo huwag nating luluwis pressing ang Diyos sa ating pagsamba. Sabi ng Panginoon dito, manahimik kayo pag kayo nagsasamba. Maging sincere to the praising of God. Kasi kapag na twist mo ang salita ng Diyos, ay hindi ka sasamahan ng Panginoon. Kaya, if ever na may gawain sa ating Panginoon Diyos, tahimik lang po kayo at tayo ay sumamba sa ating Diyos. Sabi dito, "Let nothing moves you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Kaya sabi dito, magpakatatag kayo at magpakasipag, yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Sabi nito, "Because you know that your labor in the Lord is not in vain." Na hindi siya masasayang ating magagawa sa Panginoon. Hindi yan masasayang sapagkat ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ito. Na yung pananampalataya, magpakatatag tayo. Paano ba magiging matatag ang isang tao sa pananampalataya? Mayroon 5 P na kailangan nating matandaan na laging nananatili sa ating buhay. Una, mayroon tayong pananalangin. Pangalawa, mayroon tayong pagbabasa ng Biblia. Pag-apply ng salita ng Diyos at pagdalo sa gawain at pagsunod sa ating Panginoon. Ano ba ang sinasabi sa atin ng Diyos? What is a message of God to me? Hindi ba natin nasasabi ano ba ang mensahe sa akin ng Diyos? This morning, what is a message of God? Ano ba ang mensahe ng Diyos para sa akin? Yan, dapat nating malaman yan kasi nga sa pagdating ng Panginoon, ang tinatawag kasing rapture ay snatch. Ibig sabihin sa English, snatch, parang isang pag-agaw. Aagawin tayo sa gitna ng kaguluhan dito sa ibabaw ng lupa. Aagawin tayo kasi nga yung
kung paano pinatay ang ating Panginoon sa krus, na yung mga taong nasa loob ng mga departamento ng ating gobyerno ng panahong iyon ay naging naloko ba ng demonyo. Kaya si Judas na papatay ang Panginoon at yung mga tinuturuan ng Panginoong Jesucristo naglaban na sa kanya. Bakit? Sabi dito sa Lucas chapter 22 ay naaniban sila ng masamang espiritu. Ganyan din ang pagdating ng Panginoon. Ang mga tao na hindi talaga sincerong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, magiging demonyo ito eh. Magiging demonyo. Akala mo ba? Hindi mo na yan kayang pagkatiwalaan. Kaya nga, aagawin nga rapture. Kaya sabi nito, stand firm. Manatiling matatag. Paano tayo mapapatatag kung nagbabasa ng Biblia? Nanalangin. Nagdadalo sa mga gawain at sumusunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon na naway dalangin ko na anuman ang gawain natin, lalo ngayon malapit ang dumating ang Panginoon. Huwag ninyong lalagyan ng kulay ang gawain ng Panginoon. Very sincere tayo sa gawain ng Diyos pagka tayo ay doon sa si Pastor Vine, nagalit siya kasi nga meron siyang isang miyembro habang nagdi-deliver siya ng mensahe, sige ang text doon sa kanyang mga kasama. Sabi niya, pwede ba lumabas ka? Kasi nadidistract ang gawain ng Diyos, na nagagalit ang Panginoon. Alam mo ba, sabi sa Mateo, sa Juan, chapter 24, verse 4, chapter 4, verse 24, ang isang tao sumasambayan dapat sa Espiritu at sa katotohanan. Yung iniisip ng puso mo, at ang puso mo, dapat yan sumasamba sa Diyos. Kaya, andun yung pagiging sincere natin. Kasi, hindi lang siya hari ng mga hari, kundi siya ay hari ng mga hari. God is powerful and omnipotent power. Iyan po ang Diyos. Kaya ngayong umaga po rin natin sanay may matandaan tayo na ang Diyos ay hindi kayang parang insultuhin. Kundi ang Diyos, if ever na kayo sasamba, andun ang yung sincere natin, sincere tayo. Para sa